Happy Friday morning po sa inyo lahat mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon Diyos sa panibagong buhay at lakas na kanyang bagong kaloob sa atin. At itong umagang ito ay punong-puno ng pag-asa sa lahat po ng nakikinig at nanonood saan man kayong lugar. Ang Diyos ay laging may dulot na bagong pag-asa sa bawat araw, sa bawat umaga na kaloob sa atin ng buhay at kalakasan. Kaya sa umagang ito, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon Diyos at patuloy tayong magbulay-bulay ng kanyang mga salita sa pamamagitan po ng ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Sisimulan natin muli ang ating umaga sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang tayo makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. So, pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayon, ito po yung ikatlong tukso na naranasan ng ating Panginoong Hesus sa lagayan ng ating kaaway, ang Diablo, nung ang ating Panginoong Hesus ay tinukso nung una sa gawin niyang tinapay ang bato, tapos yung tina-challenge siya ng Diablo na yung kahalagahan ng buhay
Ngayon naman po ang ating tatalakayin ay yung tukso ng kayamanan at kapangyarihan. Ang ating pong batayan talata ay dito sa Mateo 4:8 hanggang 10. Muli siyang dinala ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng paghahari sa sanlibutan at kaluwalhatian nito. Sinabi ng dyablo sa kanya, lahat ng mga bagay na iyon na ibibigay ko sa iyo kung magpapatira pa ka at sasambahin ako. Na magkagayon, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, lumayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoong mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang ikatlong tukso ng ating Panginoong Hesus na naranasan dito sa dyablo ay tungkol sa kayamanan at kapangyarihan. Hindi naman po masama ang kayamanan at kapangyarihan per se. Kasama rin po yan sa mga pagpapala na nais na maranasan ng bawat isa sa atin sa biyaya ng ating Panginoon Diyos at sa kalooban ng ating Panginoon at sa kanyang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayaw niya tayong lahat ay maghirap at magdusa. Ang totoo, ang ating Panginoong Hesus ay naparito upang tayo magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya at kasaganahan. Sabi nga po sa John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay hindi pumarito malibang siya ay magnakaw, pumatay at maminsala. Ngunit ang ating Panginoon, siya ay naparito upang magkaroon ng buhay ng lubos na kasaganahan ang bawat isa. Ang masama sa kapangyarihan at kayamanan ay kung hindi na natin kikilalanin ang nagbigay sa atin at kung saan nagmula ang lahat ng ito. Katulad po nung mayamang umani sa kanyang lupain na matapos niyang mag-harvest ng masagana sa kanyang bukid o sa kanyang lupain, ang sabi niya ay napakalit na ng kanyang kamalig kaya magpapagawa siya ng mas malaking kamalig. Siya ay magsasaya, kakain, iinom at matutulog. Ngunit ang sabi nga sa kasaysayang yaon, siya anong gabing yaon ay binawian ng buhay saan napunta ang kanyang kayamanan. Kung kaya't kailangan gamitin natin ang lahat ng mga biyayang ito, kayamanan, maging ang kapangyarihan, posisyon, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Kung susunod ang ating Panginoong Hesus sa tukso ng dyablo ay nangangahulugang kinikilala niyang ang mga ito'y nagmula sa dyablo, kung kaya't karapat-dapat sambahin ang mga dyablo. Ngunit marahas ang tugon ng ating Panginoon. Kumbaga sila ay nirebuke ng Panginoon Diyos, ang dyablo, nang tangkain nitong hingin ang kanyang karapatan. Ang sabi nga po sa Matthew 4:10, nang magkagayon, sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanya, lumayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sasambahin mo ang Panginoong mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sa ating Panginoon Diyos lamang dapat natin iukol ang ating pagsamba at paglilingkod. Hindi maari ang double o divided loyalty. Ang wika nga ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 6:24, walang tao makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat maaring kapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Maaring maging tapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at kayamanan. So masama po, nagiging masama itong mga kayamanang ito, mga biyaya na kaloob ng Diyos, kung ito ang ating sasambahin ng higit sa ating Panginoon. Kaya ang ikatlong tukso sa ating Panginoong Hesus ay nasabi nating isang napakatindi. Ipinangako ng dyablo na ibibigay niya sa ating Panginoong Hesus ang kapahamahalaan sa lahat ng mga kaharian ng sanlibutan. Nasa kapangyarihan ni Satanas na gawin ito dahil siya ang prinsipe ng sanlibutan. Sabi po sa John 12:31, ngayon na ang paghatol sa sanlibutang ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ay palalayasin. Sa 1 John 5:19, nalalaman natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kamay ng masama. Kaya napakadali para kay Satanas na tuparin ang pangako niya sa ating Panginoong Hesus. Napakadali nung kanyang inaalok ang ating Panginoon. Pero
gusto niya siya ay sambahin ng ating Panginoon, hindi po pwede. Siya ay nirebuke ng ating Panginoon at wala siyang karapatan na utusan niya ang ating Panginoon ng mga ganung uri ng pagsamba at paglingkod. Ang ikatlong pagsubok ay tukso ng kapalaluan. Ibig sabihin, o iba sa ibang salin, ito ay tinatawag na kapalaluan sa buhay. Sa 1 John 2:16 ay ganito po ang wika. Ito ay sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang masamang pagnanasa ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ang mga ito ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ito'y tumutugon po, sa naisin ni Satanas na maging kagaya ng Diyos, magtamo ng karunungan, na ito ay makakamtan ang lahat ng ito, karunungan, kapangyarihan, kapamahalaan sa sanlibutan, nang walang kapagod-pagod at paghihirap. No? Yun yung, kumbaga, inaalok niya ito. Talagang pag ikaw ay nahulog doon sa tukso na yon, ay kahit nga sabi, kaluluwa mo ay may isasanla mo para maranasan mo itong kayamanan, kapangyarihan na humahantong sa pagiging kapalaluan. Ito ang gusto niyang mapangyari sa ating Panginoong Hesus. Ngunit ang lahat ng ito ay tinanggihan ng ating Panginoong Hesus at hindi ito maaaring mangyari sapagkat Diyos lamang ang dapat sambahin. Sa ikatlong pagkakataon, pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus ang dyablo sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga po sa Deuteronomio 6:13, igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, siya lang ang inyong paglilingkuran, at mangako kayo sa pangalan niya. Ito po ay tumutukoy ang mga talatang ito sa panahon ng mga Hudyo na gumawa sila ng isang gintong baka upang kanilang sambahin. Sa halip ang Diyos ang dapat nilang sambahin. Tinanggihan ng maraming tao na dapat sambahin ang Diyos. Sa halip sila ay gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Sa mga tuksong ito ay pinakita ng ating Panginoong Hesus kung paano magagamit ang salita ng Panginoon Diyos. Makikita po natin lahat ng tukso na ginawa ng dyablo ay sinasagot sila ng ating Panginoon sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Sa inyo po napakinggan noong mga nagdaang araw tungkol dito sa mga tukso na naranasan ng ating Panginoon. Hindi po pumwede ang dyablo sapagkat ginamit ng Panginoon kung ano ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Tunay po na kapag tayo ay nakakaranas ng anumang mga tukso, hamon ng buhay, ang ating sandata upang tayo magtagumpay ay ang salita ng ating Panginoon. Mapaglalabanan natin ang lahat ng ito, mapagtatagumpayan natin ito kung paano binigyan tayo ng isang napakagandang halimbawa ng ating Panginoong Hesus na siya ay nagtagumpay sa mga tuksong ito sa pamamagitan ng kanyang sandata ay ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang patuloy na gabay at patnubay sa atin at sa pagkasinandiwang banal na tayo binibigyan ng kapangyarihan at lakas upang magtagumpay sapagkat tayo ay kumakapit at nagpapahawak sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan. Purihin ka, aming Panginoon, sa isang napakagandang halimbawa at modelo ng aming mga pananampalataya sa panahon na kami ay umaharap sa mga tukso ng buhay. Panginoon Diyos, patuloy ko pong nilalapit sa iyo na mayroong pagpakumbaba ang aking mga kapatid na nakikinig, nanonood, na maaring ang iba ay naglalakbay na papunta sa school, sa work. Iyo po, Panginoon Diyos, loobin na sila makadating ng ligtas at payapa at maging sa mga panahon na kanilang ilalagi sa school at sa kanilang mga work ay maranasan nila ang kalakasan, karunungan na nagbubuhat sa iyong biyaya, aming Panginoon. Dalangin din po namin yung mga may iwan sa bahay, yung mga nanay at iba pa. Iyo po, Panginoon Diyos, na bibigyan sila ng kasiyahan, kagalakan ng kanilang mga kalooban
upang magampanan din nila ang kanilang mga gawain sa bahay. Panginoon, may mga kapatid po kami na nasa banig ng karamdaman, mga kaibigan, mga nakikinig at nanonood ngayon. Kung kayo po ay may mga karamdaman, yun pong ipagkatiwala sa Panginoon, manalig kayo at kayo ay gumawa ng mga dapat, nararapat na mga paraan upang kayo ay makasumpong ng kagalingan na nagbubuhat sa ating Panginoon. I-bless ng Panginoon ang inyong mga gamot na iniinom at ilang mga medical procedures. Salamat po Panginoon at i-bless niyo po ang aming weekends na ito at ikaw ang aming Panginoon na napakabuti. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat at papuri sa ating Panginoon. Salamat din po sa inyong pagsama sa akin mula Monday hanggang Friday ngayong morning. At magkita-kita po tayo muli sa next Monday sa ating online morning devotion. Friendly reminder sa bawat isa. Be Christ-like in your workplace today, humayo at maglingkod.